Kasama ba ako dito? Kung may kasama ako dito, pwede ba nga pailawin mo itong EMF na nandito? Tumunog yung motion sensor sa likod sa gilid ko. Oh! Ikaw ba yung babae? Batang babae na nakita dito na nakahundusay? Oh, yung EMF. Umipitik yung EMF. Gusto ka bang sabihin o iparating sa ibang tao? Oh! Babae ka ba? Wow! Lakas! Gusto mong tulungan kitang makaalis dito? Gusto mo bang ipagdasal kita? Nagtutunugan yung motion sensor ko. Dalawang gilid ko, kinikilabutan ako. Babae yung espiritu na nandito. Ayaw tumigil, oh. Hihintuan mo na yung EMF. Alam ko na ikaw yan. Pwede bang itigil mo na? Ang sementeryo na ito ay matatagpuan sa Cavite City at halos 7 dekada na daw ang tanda nito. Ayon sa mga residente dito, maraming kababalaghan daw ang nangyayari dito. Minsan daw ay may nagpapakita dito ang white lady at minsan naman daw ay espiritu ng pare na walang ulo. At ang pinaka nakakatakot sa lahat ay may batang Pinas lang dito at walang awang pinagsamantalahan. Ang to sa sementeryo ng Himlayang Caviteño Cemetery. Bakas ng pagkalagkat sa 15 anyos na si Shainadine Alejo. Natagpuan ng ni Shainadine sa pagitan ng isang nicho at musileo. At ang espiritu daw nito ang isa sa mga nagpaparamdam sa sementeryo na ito. Gabi na makarating ako dito sa sementeryo ng Cavite. So ngayon nandito na tayo sa loob ng sementeryo. Kaya inumpisahan ko na kaagad na mag-explore. As of now, papasok tayo doon sa pinakabungad ng sementeryo. At nang makarating ako sa pinakabungad ng sementeryo ay may napansin akong isang nicho. So yun, habang nag-i-explore ako, may nakita ako ditong nicho na 1956 pa. May nakita akong nicho o puntod na 1956 pa inilibing dito. Yung nakalibing dito na 1956, isang taon pa lang pala siya. Kasi 1955 siya pinanganak, 1956 naman siya namatay. Nagpatuloy lang ako na mag-explore at habang palayo ako ng palayo ay paiba na din ng paiba yung ambience ng lugar. Dito medyo iba na yung pakaramdam at medyo creepy na yung vibes dito. At may mga nakaparadang motor dito. Hindi ko alam kung nakikiparada lang sila o may nakatira dito. At sa patuloy na pag-explore ko ay may napansin ako. So dito sa mga nicho dito, napansin ko na yung mga nakalibing dito 1985, 1989. At kakaiba na talaga yung pakiramdam dito. At dito medyo kakaiba na nga yung vibes dito. Nagpatuloy lang ako na mag-explore at nang makarating ako sa bandang gitna, ito pa yung mga nakita ko. Meron ditong 1960, namatay siya 1960. So ibig sabihin itong sementeryo na to nag-i-exist na siya 1960 pa or 1950. At sa tabi naman nito ay may nakita pa akong puntod na 1958 pa inilibing. Meron dito 1958. So sobrang tanda na talaga na itong sementeryo na to. So marami ng history dito. Yun yung kagandahan sa mga ginagawa natin pag-i-explore. Dahil nakikita natin yung history tulad nitong sementeryo na to. Maybe totoo na nag-exist na to noong 1940, 1950. At ayun, mag-i-explore pa rin tayo. Tignan pa natin kung may mas matanda pang nakalibing dito. Nagpatuloy na ulit ako na mag-explore at hindi ko na malaya na malapit na pala ako sa lugar kung saan may nakitang bangkay ng isang batang babae na pinaslang at ginahasa. So ngayon, nandito na tayo sa kalsada kung saan mismo nakita yung bata na pinatay at dinala dun sa gilid ng nicho, dun siniksik. At dito na yun, dito na tayo, malapit na tayo. At maya-maya lang ay narating ko na yung mismong lugar. So ngayon, nandito na tayo mismo sa tapat kung saan nakita yung bangkay ng batang babae na ginahasa. At dito daw sa lugar na ito, dito pa daw nakita sila bago gahasain na patayin yung bata. Nakita daw dito na nakaupo yung lalaki saka yung babae na bata na pinatay. Sinubukan kong umupo sa lugar kung saan huling nakitang buhay yung batang babae. Upo tayo dito ng ilang segundo para tignan kung may mararamdaman ba ako dito ang kakaiba. Hindi, may dala akong dito, EMF. Tingnan natin kung may madidetect pa tayo dito. At naglabas na din ako ng EMF para tignan kung may madidetect ba ito. Kasama ba ako dito? Kung may kasama ako dito, pwede bang pailawin mo itong EMF na hawak ko? Wala. Hindi pumapalo, hindi pumipitik. Pero walang nag-response sa EMF na hawak ko. Kaya sinubukan ko na ilapag ito at subukan ulit na magtanong. May kasama ba ako dito? Kung may kasama ako dito, pwede ba nga pailawin mo itong EMF na nandito? Huwag kang magkalala pag ginalaw mo yan. Walang mangyayari sa'yo. Mag-i-indicate lang yan na nandito ka at malalaman ko na may kasama ako dito na hindi ko nakikita. Pwede bang pailawin mo yan? Pero makalipas ang ilang sandali, wala talaga nag-response sa EMF. So sinubukan ko maglagay ng EMF dito mismo kung saan huling nakita yung bata bago siya bawian ng buhay, bago siya paslangin at gahasain ng lalaki na kasama niya. Pero hindi nag-spike yung EMF. Kaya nag-decide na ako na puntahan yung lugar kung saan nakita yung bangkay ng batang babae para umpisahan na ang investigation. So ngayon nandito na tayo kung saan nakita yung bangkay ng batang pinaslang
na ginahasa. At dito, umpisahan na natin yung investigation. Nag-setup na kaagad ako ng mga equipment na gagamitin ko para sa investigation. So guys, as of now, kakatapos lang natin maglagay ng mga equipment. Nilapag natin yung ghost ball, REM pad, music box, at motion sensor. And then dito yung sa gilid ko kung saan nakita yung bangkay ng batang babae. Panay ilaw ng ghost ball ay huminto. Pero hindi pa ako tapos mag-setup, umiilaw na kaagad at nagtutunugan na yung mga equipment na nilagay ko. Kaya nagtanong ako kung may kasama ba ako dito na hindi ko nakikita. Kasama ba ako dito? Pero walang nag-response kaya naisipan ko na ilabas yung EMF para tignan kung may madidetect ba ito. At maya-maya lang, ito na yung nangyari. Shit! Kita niyo yung pumipitik yung EMF. Ayun, lakas oh. Lakas. At nang inilapag ko na yung EMF, dito na ako nag-umpisa na magtanong at makipag-usap. Magandang gabi po. Bago po ako mag-start, ako nga po pala si TUB. Nandito po ako upang malaman kung may katotohanan yung mga sinasabi ng mga tao na Pero hindi pa ako tapos magsalita, biglang tumunog yung motion sensor. tumunog yung motion sensor. Pero hindi ko na lang ito pinansin at nagpatuloy lang ako na makipag-usap. Nandito po ako upang malaman kung may katotohanan nga ba yung mga... Pero habang nagsasalita ako, biglang tumunog yung music box at umilaw din yung EMF. Kaya nagtanong ako kung yung espiritu ba ng batang pinaslang yung nagpatunog ng music box. Ikaw ba yung babae, batang babae na nakita dito na nakahundusay, na walang awang pinatay at pinagsamantalahan? Kung ikaw yan, pwede bang patunugin mo ulit yung music box? O kaya lumapit ka dito sa EMF na nandyan sa harap ko para malaman ko kung ikaw yan. At habang naghihintay ako na umilaw at tumunog yung mga equipment, may narinig naman akong parang naglalakad sa Shit. gilid ko. Kaya kinuha ko yung flashlight para tignan kung anong meron dito. Yung naglalakad dito. Ikaw ba yung naglalakad dito? Rinig ko na may naglalakad dito. May naririnig talaga ako na parang naglalakad at kinikilabutan na din talaga ako sa lugar na ito. Kinikilabutan ako sobra. Yun o. Kung may kasama ko dito, maaari bang pailawin ninyo at patunugin yung mga equipment ko na nandito? Lumapit lang kayo dyan, tutunog yan at iilaw. Huwag kayong mag-alala, walang mangyayari sa inyo. Kapag, yung EMF. Pumipitik yung EMF. Maraming salamat sa pagpapailaw ng EMF. Marahil may kasama talaga ako dito na hindi ko nakikita at nang sabihin ko na pailawin niya ang EMF sa pangatlong ilaw, ito yung nangyari. Pwede mo bang pailawin yan hanggang sa 3? Pwede mo bang pailawin yan hanggang sa 3? Pwede mo bang pailawin yan hanggang sa 3? Go! Inisip ko na lang na baka nagkataon lang ito, kaya inulit ko ulit yung sinabi ko. Pwede mo bang pailawin ulit sa pangatlo, sa kulay dilaw? Maraming salamat sa pagpapailaw ng EMF. Pwede bang ihinto mo na muna? Alam ko may kasama ako dito ngayon. Uy! Lakas! Naglilima. Gusto ko bang sabihin sa akin? Ikaw ba yung espiritu ng bata na nandito? Kung oo, pwede bang pailawin mo ulit yung EMF? O kahit na anong equipment ko na nandyan sa lapag? Hindi ako sigurado kung ito na ba yung espiritu ng batang babae na pinaslang at kinahasa sa lugar na ito. Kaya nagpatuloy lang ulit ako na magtanong. Pwede ko bang malaman kung ano yung edad mo nung espiritu na nandito? Maaari kang sumagot sa pamamagitan ng mga equipment ko, yung ghost ball, music box, REM pad, at may motion sensor din ako dito sa dalawang gilid ko. Pwede kang dumaan dito. Ikaw ba ay 10 years old hanggang 20? Kung oo, pailawin mo tong EMF na nandito. Pagmasdan nyo itong mabuti dahil may nag-response talaga sa sinasabi ko. Oh. So, tinanong ko kung edad niya 10 to 20 years old. Pumilaw yung EMF sa pangalawa. So, naglalaro yung edad niya sa 10 to 20 years old. Ngayon, tatanungin natin siya kung lalaki ba siya o babae para malaman natin kung ito ba yung espiritu ng batang babae na pinaslang dito. Nagpatuloy lang ulit ako na magtanong para malaman kung siya na ba talaga yung espiritu ng bata na pinaslang dito. Tatanong ulit ako, ang sabi mo ikaw ay 10 to 20 years old. Ikaw ba ay babae?
Kung oo, pailawin mo ulit yung EMF. At pagmasdan nyo itong mabuti dahil sa pagkakataon na ito ay hindi ko ikakat itong video. Babae ka ba? O lalaki? May ilaw. Babae ka ba? Wow! Ang lakas! Wow! Guys, ang layo ko Makikita nyo, ang lakas ng ilaw ng EMF. Ayun umaabot sa hanggang pula. So, babae siya. Babae yung espiritu na nandito. Ayaw tumigil Ayaw, sobrang lakas. Sige, ihinto mo na. Ihinto mo na yung EMF. Alam ko na ikaw yan. Pwede bang itigil mo na? Nandito ako upang magtanong lang ng katanungan kung totoo na may nagpaparamdam dito at nagpapakita. At base sa mga response mo dito sa EMF, totoo na may nagpaparamdam dito. Marahil ito na nga yata yung espiritu ng batang pinaslang dito. Kaya nagpatuloy lang ulit ako na makipag-usap. May gusto ka bang sabihin sa akin? May gusto ka bang sabihin o iparating sa ibang tao? Oh! Pero habang nagsasalita ako, biglang tumunog yung motion sensor. Tumunog yung motion sensor sa likod sa gilid ko. Oh! At hindi lang isang motion sensor yung tumunog. At dito na ako kinabahan. Nagtutunugan yung motion sensor ko. Dalawang gilid ko, kinikilabutan ako. Sobrang kinikilabutan ako. Dalawang gilid ko, nagtutunugan yung motion sensor. So, ibig sabihin, meron kang gustong sabihin at iparating, kung hindi man sa akin, sa mga taong kakilala mo, sa pamilya mo. Maaring may gusto nga siyang sabihin, kaya naisip ko na buksan yung ghost tube. May gagamitin akong device dito na pwede ka makipag-usap sa akin gamit ito. Pwede ka magsalita ng isang word or isang buong sentence. Ang gagawin mo lang ay lumapit ka dito at sabihin kung ano yung mga gusto mong sabihin. Pero hindi ko pa binubuksan yung ghost tube, biglang umilaw na naman yung EMF. Oh! Gusto ko lang malaman yung kwento mo. At kung may gusto kang sabihin, sabihin mo lang sa akin. Bubuksan ko na yung device na gagamitin ko. Sige, ihinto mo muna. Pahintuin mo muna yung EMF para mabuksan ko yung device na gagamitin ko. At nang huminto na sa pag-ilaw yung EMF, binuksan ko na yung ghost tube. So ito, Oh! Walang tao dyan, guys. Walang tao dyan. Ayun makikita nyo dyan, walang tao dyan. Pero panay tunog na itong motion sensor dito. Pero walang tao dyan. Hindi ko na lang pinansin yung pagtunog ng motion sensor, kaya nagpatuloy lang ulit ako sa pagtatanong at pakikipag-usap. Pwede ko bang malaman kung ano yung pangalan mo? Kamag-alala, nandito ako para makipag-usap sa'yo, para malaman yung kwento mo, at para na din malaman kung totoo yung mga sinasabi ng mga tao na may espiritu ditong nagpaparamdam at nagpapakita. Pero lumipas ang ilang minuto, walang nag-respond sa ghost tube at pati na rin sa ibang equipment. Kaya naisipan ko na ibahin yung tanong ko. Gusto mo na bang umalis dito sa lugar na ito? Pwede kang sumagot gamit itong device na hawak ko. At maya-maya lang biglang sumagot yung ghost tube. Gusto mong tulungan kitang makaalis dito? Gusto mo bang ipagdasal kita? Kung oo, gusto mong sumama? Saan mo gustong sumama? Sa bahay ko? Pauwi? Hindi ka pwedeng sumama sa akin pero gusto kitang tulungan. Gusto kitang tulungan na makaalis dito. Pero hindi ka pwedeng sumama sa akin. Wala kang permiso na sumama sa akin. Kung gusto mo nang makaalis dito, pwede kitang tulungan. Kung gusto mo yon, patunugin mo yung mga equipment ko. Motion sensor, EMF, itong REM pad. Biglang tumunog yung music box, pero hindi ako sigurado kung may nagpatunog ba nito o ako lang yung nadidetect nito. Tumunog yung music box. At habang nagsasalita ako, biglang tumunog yung REM pad. Oh! Sige, maraming salamat. Ihinto mo na. Maraming salamat sa pagpapatunog. Gusto mo na ipagdasal kita? Sige, ipagdadasal kita para makaalis ka na dito. Maraming salamat sa pagpapatunog ng REM pad. Huwag ka mag-alala, gagawin ko yung lahat para matulungan ka, ipagdasal ka, para makaalis ka na dito sa lugar na ito. Oh, sige na, itigil mo na. Alam ko na gusto mong ipagdasal kita. Maraming salamat sa pagpapatunog. May gusto ko pa bang sabihin? Hindi ako makalusot. Hindi ka makalusot dito sa gilid. Kasi dito ka daw nilagay eh. Dito ka natagpuan eh. Masikip dito, so hindi ka makalusot dito. So possible na nung pinaslang ka, nilagay ka dito sa gilid na to, possible na buhay ka pa ba nun? May mali ka pa ba nun na gusto mong lumabas? Pero hindi ka makalabas, hindi ka makalusot? Yung ba yung gusto mong sabihin? Kung oo, patunugin mo itong REM pad na nandiyan sa harap ko. At habang naghihintay ako na may mag-respond sa mga equipment, biglang sumagot yung ghost tube. Paalam? Bakit ka nagpapaalam? Maalis ka na ba?
Gusto ko pa makipag-usap sa'yo at makipagkwentuhan. Huwag ka munang umalis. Gusto ko pang malaman yung kwento mo. Gusto ko pang malaman kung may mga gusto ko pang sabihin. Alam ko, masakit at masaklap yung nangyari sa'yo. Kung nandito ka man at gusto mong makaalis na, handa akong tumulong sa'yo, ipag-pray kita para makaalis ka na dito sa lugar na ito. Bigla akong nakaramdam ng lungkot at awa sa sinapit ng batang babae na pinaslang dito. Kaya sa huling pagkakataon ay sinubukan ko pa na magtanong. Sa isa pang pagkakataon, kung gusto mo talagang umalis dito, gusto mong tulungan kita makaalis, pag-pray kita, pwede bang pailawin mo ulit yung equipment na nandito, yung REM pad o yung music box? O itong EMF? O gumawa ka ng mga tunog na maririnig ko na magkasabi na ayun yung gusto mo. Na gusto mo kitang ipag-pray, gusto mo na makaalis na dito. Pero lumipas ang ilang minuto, hindi na tumunog at umilaw yung mga equipment. Kaya nag-decide na ako na itigil na ang investigation. So, sa tingin ko nakuha naman natin yung sagot na meron talaga nagpaparamdam dito at nagpapakita dahil base sa mga equipment natin, natutunugan sila at sumasagot sila sa mga tanong na tinatanong natin sa kanila. Maaring yung espiritu ng bata na pinaslang ay nandito pa o maaring ibang espiritu yung nakakausap natin. Maaring totoo yung mga sinasabi ng mga tao na may nagpaparamdam dito. At nakita naman natin sa equipment natin, nag-respond sila. So I think enough na yung evidence na yun para itigil na tong investigation at ipagdadasal natin yung mga espiritu na hindi makaalis dito. Gagawin natin yung lahat para matulungan sila dahil tulad nga ng sabi ko, gusto nilang makaalis na dito, gusto nilang ipagdasal sila. So yun ang gagawin natin.